Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Okay, talagang ano po tayo mga kababayan, mga kaibigan sa kalsada ng buhay mula sa maingay na iskinita ng Maynila hanggang sa mataong malls ng Dubai, mula sa malamig na taglamig ng Toronto hanggang sa mainit na buhangin ng Riyadh. Mabuhay kayo! Ito na naman po ang inyong paboritong socio-political roast, ang hashtag Walk with Lan, kung saan hindi kami nag-aatubili magsabing totoo. Ang politika ay hindi lamang laro ng kapangyarihan, kundi isang malaking, ay, taga yung microphone ko po, yan. Ang politika ay hindi lamang laro ng kapangyarihan, kundi isang malaking telenovela na pinapatakbo ng mga aktor na akala mo mga santo, pero mga demonyo sa likod ng kortina. Ngayon, tayo ay mag-uusap tungkol sa pinakabagong episode ng Uniteam Breakup. The dog days are over. Ano ba ito? Si Maharlika, oo yung matapang na vlogger na hindi natatakot maglabas ng kape, ay tinawag na aso si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na sinasabing alaga ni BBM. Si Pangulong Bongbong Marcos, at hindi pa doon natatapos, isang mayor, si dating mayor ng Gamu Isabela, ay sumabog at pinagtanggol si Vice President Sara Duterte na parang sinasabing, hoy, wag niyong galitin ang reyna, kayo lang ang mga tuta. Bakit ba ito nagiging viral? Dahil ito'y hindi simpleng awayan ng mga politiko, ito'y salamin ng mas malaking kaguluhan sa gobyerno natin. Mga OFW na nagpapakapagod sa abroad para sa pamilya, mga kabataan na nag-aaral o nagtatrabaho habang nanonood ng TikTok para mabuhay, ito'y para sa inyo. Subscribe na kayo, i-like at i-hit that bell para hindi kayo makaligtaan ang susunod na episode. At sa mga taga-Pilipinas, US, Canada, Saudi Arabia, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE at Hong Kong, shout out sa inyo! Kayo ang tunay na bayani, hindi ang mga nag-aaway sa Malacanang. Okay, mga kawok, kahit wala na tayo sa radyo, parang ganun pa rin. Simulan natin sa katotohanan, hindi sa chismis. Noong September 2025, inutos ni Pangulong Marcos ang paglikha ng Independent Commission on Infrastructure o ICI para imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Mga proyekto na ayon sa mga eksperto ay nagkakahalaga ng bilyones pero nagiging dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. At ang iba pang lugar. Sino ang inutos niyang investigador? Si Mayor Benjamin Magalong, dating hepe ng PNP CIDG, nakilala bilang anti-corruption crusader. Subukan niyong isipin, si Magalong na dating sumasabak sa mga operasyon laban sa krimen. Ngayon ay nasa loob ng gobyerno ni Marcos. Pero ano ang nangyari? Nag-resign siya noong September 26, 2025. Sinabing may conflict of interest. Dual role bilang mayor at investigator. Pero mga kaibigan, ito'y hindi basta resignation. Ito'y red flag. Bakit? Dahil habang siya'y nag-iimbestiga, lumalabas ng ICI ay parang extension ng Malacanang. Hindi independent talaga. At doon pumasok si Maharlika, ang TikTok sensation na pro-Duterte, na nagsabing si Mayor Benjamin Magalong ay aso ni BBM. Hindi literal na aso, metaphorical yan. Yung tipong lapdog na sumusunod sa bawat utos ng amo para sa buto. Ayon sa reports mula sa ANZ at GMA, ang ICI ay inutos para sa mga proyekto tulad ng Dolomite Beach sa Manila Bay. Yung mismo na sinasabing nagdulot ng pagbaha dahil tinatakpan nito ang drainage outlets. At sino ang may hawak noon? Ang DNR under Duterte admin. Pero ngayon, si Magalong ang ginawang bayani ni Marcos habang ang mga Duterte allies ay sinisisi. Nako, parang si Magalong ay yung pulis na dating nag-aresto ng magnanakaw. Pero ngayon ay nagbabantay sa mansyon ng amo. Sino ba ang ninakaw? Ang katotohanan.
Shoutout sa mga OFW sa UAE at Saudi, ha? Kayo na nakaka-experience ng totoong flood sa trabaho nyo. Alam nyo kung gaano kahalaga ang honest governance. Subscribe para mas marami pang ganito. Ngayon, pumasok ang plot twist. Si dating mayor, Beth Buwan ng Gamu Isabela. Hindi siya ordinaryong mayor, ha? Siya'y matagal ng supporter ng Dutertes. At noong November 8, 2025, sa isang viral video ng SMNI News, sinabi niya, "You are making Sara the strongest candidate in 2028," habang sinisiraan niyo siya. Direkta siyang tumutugon sa mga atake laban kay Vice President Sara Duterte na sinasabing responsable sa mga anomalous projects. Pero konteksto nito, ito'y bahagi ng mas malaking away, ang impeachment threats kay Sara Duterte noong February 2025 at ang patuloy na budget cuts sa OVP under Marcos administration. Bakit pinagtatanggol niya si Sara? Dahil si Sara ay hindi lamang VP, siya ay simbol ng tapang ng Duterte legacy na nagbigay ng kaayusan sa Davao. Si Magalong naman, siya ay dating Duterte ally, sumuporta pa nga sa 2022 elections, pero biglang lumipat ng kampo. Traitor ba o pressured, konting satire lang mga kaibigan. Parang siya yung kaibigan na biglang nagiging bodyguard ng kalaban pag may pera. Benji, ano ba? Dati kang anti-corruption, ngayon anti-Duterte. Nagbago ba ang kwelyo mo? Ay, mga kabataan sa Japan at Hong Kong na nag-aaral ng history para hindi maulit ang pagkakamali. Ito'y lesson sa loyalty. Ang politika ay hindi basketball. Hindi ka basta mag-switch ng teams. Like at share kung agree. Mga intellectual na manonood, shout out sa mga nagtratrabaho sa Canada at Australia na may PhD pero nanonood pa rin ng YouTube. Bigyan natin ng depth. Ito'y hindi simpleng name calling. Ito'y exposure ng unity fracture. Noong 2022, nagkakampi si Marcos at Duterte para sa boto. Ngayon, 2025 na at ang 2028 elections ay nakikita na si Sara ay leading sa surveys bilang potential president. Ayon sa Pulse Asia, mga kaibigan, ayon sa Pulse Asia, habang si BBM ay nahihirapan sa approval ratings dahil sa inflation at flood mismanagement. Ang Maharlika Fund, yung sovereign wealth fund na ipinatupad ni Marcos, ay sinasabing nagkakaroon ng irregularities habang ang confidential funds ng OVP ni Sara ay ginawang issue. Si Magalong bilang ICI head, yung special investigator, ay nagdetalye ng anatomy of corruption sa public works. Pero bakit hindi niya tinukoy ang mga proyekto under Marcos? Selective justice ba ito? Parang siya'y doktor na nag-ooperate sa sugat ng kalaban, pero hindi sa sarili kasi masakit. At si BBM, siya'y dating kritiko ng dynasties, pero ngayon ay dynasty builder. Critical point, ang pagtawag kay Bagalong na aso ay hindi insulto. Ito'y critic sa patronage politics, kung saan ang loyalty ay binibili ng posisyon. Pero para sa mga yusa sa Italy at Malaysia na naniniwala sa meritocracy, ito'y reminder na sa Pilipinas, minsan ang merit ay meron ka bang amo. Kung gusto nyo ng mas maraming analysis, subscribe na at sa mga taga-Pilipinas, huwag kayong magpauto sa mga puppet shows. Ngayon mga kaibigan, oras na para sa tawa kasi sa gitna ng galit, kailangan natin ng comic relief. Isipin nyo, si Magalong dating Super Cup na nag-aaresto ng holdupper, ngayon ay nag-iimbestiga ng holdupper sa gobyerno. Pero bakit parang siya ng hold up sa posisyon? Benji, ano ba? Dati kang lion, ngayon ay papi. No, at si BBM, siya ay parang yung amo na nagbibigay ng fancy collar sa aso. Pero ang totoong problema, ang pagkain ng buo, pera ng bayan ay hindi na-address. Si Sara naman, Reyna na hindi kailangang maging first lady, hinap na siyang vice, pero ready na for more. Shoutout sa mga OFW sa US. Kayo na nakakamiss ng tahimik na buhay, pero nanonood pa rin, salamat sa suporta. Noong araw sa DZRH, may interviewin na politiko na sabi, Deo, ang politika ay tulad ng aso, loyal ka sa may hawak ng tali.
Pero ako'y sumagot, hindi parang aso na nagiging stray pag gutom, ililipat ng amo. Tawa tayo, pero mag-isip tayo mga kaibigan. Okay, mga kababayan, sa huli, ito'y hindi tungkol sa aso o reyna. Ito'y tungkol sa atin, ang mamamayan. Support nyo si Maharlika para sa tapang niya, si Vivi Sara para sa legacy at iwasan ang mga tulad ni Magalong na lumilipat-lipat. Para sa mga 2028, piliin natin ang hindi puppet, kundi leader. Shoutout ulit sa Pilipinas, mag-subscribe na para sa updates. Sa US, Canada, keep streaming. Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, United Arab Emirates, Hong Kong, kayong lahat, kayo ang tunay na network natin. I-like, i-comment, aso ba si Magalong? At i-share para maabot natin ang 1 million views or more than. Ano na po tayo more than that na, mga 10 million views na yata tayo. Maraming salamat. Sana po maabot natin yung 100,000 subscribers. Mabuhay ang Pilipinas!